Live na ikaw, Ustad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito na tayo sa may chinekan ko. Ang sabi ay wahdhar da'al jababir. Wahdhar means mag-ingat. Ang ibig sabihin ng wahdhar, mag-ingat. Da'al jababira, sakit na pagkakibir. Sakit. Sakit na pagkayabang. Sakit na makapagmataas. Mapagmataas. Ano yung binasa ko, Zadik? Assalamualaikum po, Ustad. Waalaikumsalam. Bali number ano na po tayo, Ustad? Ito, yung sakit na mapagmataas. Sa number 5 tayo. Hindi, number. Tapos na tayo sa 5. Di ba may dito pa yun? Hindi natin natapos lahat? Continuation yan, Ustad. Continuation. Continuation dyan. Sige. So dito na, mag-ingat sa sakit ng, anong klaseng sakit dapat natin ingatan? Pagiging mayabang, Ustad. Pagiging mayabang. Okay. Hindi porket may kaalaman na tayo, yayabangan na natin yung mga walang alam. Hindi porket nag-iibada na tayo, yayabangan na natin ang mga hindi gumagawa ng ibada. Hindi porket Muslim tayo at alam natin na tayo ay nasa katotohanan, alhamdulillah, yayabangan na natin ang mga hindi Muslim. In any ways, ang lahat ng klase ng pagyayabang, maging mapagmataas ang tingin, maging mataas ang tingin sa sarili, ito ay pinagbabawal sa Islam. Anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata, hindi makapasok ng paraiso ang taong mangkana fi qalbihi mithqala dharratin minal kibir. Ang sino man meron dyan sa kanyang puso na kahit katiting na kibir. So hindi po siya papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. So bilang isang mag-aaral, kailangan tanggalin, alisin ang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Kailangan alisin ang pagyayabang. Kailangan lagi humble. Huwag mong isipin ang iniisip ng tao. Isipin mo lagi ang pagmamabuti mo, pag-ibada mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nangyari sa soundbox ko? AUX mode. Okay. Ano yun sabi? Ustad, anong ibig sabihin ng kibir? Ustad, mayabang kibir? Kibir, Yabang? Ustad, yan? Marami yan. Yabang, mapagmataas. Parehas din pati ng al-jababira. Ano yung sinabi ko, Zadik?
Opo, Ustad. So, dapat to, Ustad, ang kaulugan niya po, Ustad, habang dumarami yung ang ating nalalaman o yung knowledge natin tungkol sa ating reliyon, dapat tayo ay mapagkumbaba. Kahit nasa taas na tayo, dapat nandun pa rin ang ating humble. Okay. At sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Ang sino man nagpakumbaba, itataas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itataas ang position niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pag nagpakumbaba ka, ang magiging support sa'yo, ang susuporta sa'yo, lagi ka na sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Next. Fa'innal kibra, katotohanan ng kibir, yung pagyayabang, paging mataas sa sarili, mapagmataas. Well, here's is greed. Napsuhan. Ewan ko ano yung sa inyo, napsuhan. Ano ba yung greed? Kahit hindi sa'yo, gusto mong maging sa'yo. Gahaman. Gahaman. And then, well, hasad. Hasad is inggitero, inggitera. Pag mayroon siyang nakita sa kapwa niya, naiinggit siya, gusto niya rin maging katulad ng nasa kung anong meron sa kapwa niya. Okay. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay lang pwede mong kainggitan. Dalawang bagay lang ang pwede mong kainggitan. Una, sa mga taong sa mga taong kumukuha ng kaalaman. Gusto mo rin na maging tulad niya na magkaroon ng kaalaman at ma-apply ito sa iyong sarili. So naiinggit ka sa taong yun, may kaalaman siya, at the same time, na-apply niya sa kanyang sarili, gustong-gusto mo rin magiging katulad niya. Yun ang isa. Pangalawa, kakainggitan yung taong mayayaman at the same time hindi nila ipinagkait ang kayamanan nila sa mga mahihirap. Ibig sabihin, mayayaman na tumutulong. Naiinggit siya sa mga taong mayayaman na tumutulong. Gusto niya rin maging mayaman upang makatulong sa kapwa niya. So yan ang dalawang bagay na dapat nating kainggitan. Ang mga mag-aaral and then in-apply ang kanyang kaalaman, mag-aaral sa Islam. Pangalawa, ang mga mayayaman at ipinamamahagi ang kanyang kayamanan. Okay, katotohanan sabi niya, ang kibir, ang gahaman, ang kainggit, awwalu dhanbin rusiyallahu bihi. Yan ang unang kasalanan na naging kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang kasalanan na naging kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino kayang tinutukoy dito? Sino ba ang unang nagkasala bago pa nagkasala ang mga anak ni Adam? Si Iblis po. Iblis. Okay, si Iblis. Ano ba yung kwento ni Iblis? Mapagmataas po siya, Ustads. Hindi po siya nag-date. Hindi siya nagpatira pa doon sa ano. Okay. Nainggit siya. Nainggit po siya kay Propeta Adam. Okay, Adam, nainggit siya kay Adam alayhis salam. So, ang nangyari is,
po siya nag-prostrate. Ang nangyari is, pagkatapos nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Adam alayhis salam, sinabi ng Allah at binanggit nito sa Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Nung sinabi ng Allah, nung nalikha na namin si Adam alayhis salam, sinabi na namin, wa idh qulna lil malaika, sa mga anghel, subhanallah. Tingnan nyo, si Iblis, bago pa siya maging anghel, kasi si Iblis ay isa siyang jin. Isa siya sa mga jin. Ang jin at tao, parehas silang nilikha upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang sabi ng Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi nilikha ng Allah ang jin at tao bagkus upang sambahin nila ako, ay sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So nilikha pala ang jin at tao upang sambahin ng Allah. Upang sambahin ng Allah na nag-iisa at walang katambal. Ngayon, ang Iblis, kasama siya sa mga klase ng jin. Tulad nating tao, ako, kayo, kasama kayo sa klase ng tao. Ang pinagkaiba ng jin at tao, ang jin hindi natin nakikita, pero nakikita nila tayo. Yun ang pinagkaiba natin. Take note, sa kabilang buhay naman, makikita natin ang mga jin, pero hindi tayo makikita ng jin. Yun ang pinagkaiba natin. Pero pare-parehas tayo na nandito sa mundo upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dahil sa katatagan ni Iblis gumawa ng ibada, kumbaga zikir lang lagi lang napakalakas ng kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, inangat ang kanyang level, ang kanyang posisyon. Ginawa siya parang ka-level na rin siya ng mga anghel. Tingnan mo level niya. Kaya kung tingnan mo ang verse, nung sinabi namin sa mga anghel, ibig sabihin kasali, isinali siya ng Allah sa level na para siyang anghel, kahit hindi siya anghel. Ano ba yung karakteristik? Ano ba yung ugali ng mga anghel? Sinong nakakaalam? Ano ba yung ugali ng anghel? Ano yung mga meron ng anghel? Wala po Nahihirap silang po freedom lang. of will, Ustad. Magsunod lang po sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, magsunod lang sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino pa? Yung may nagsasalita? Sino yun? Tagahatid ng mensahe. Ang sabi ng Allah sa Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ang mga anghel, hindi nila sinusuway kung ano ang utos sa kanila. Bagkus ang ginagawa lang nila kung ano ang pinag-uutos sa kanila ng Allah. Tingnan mo yan. So ibig sabihin ganun si Iblis. Ngayon, idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, nung inorderan namin, inutusan namin ang mga anghel na sumujud kay Adam, pasajadu, sumujud ang lahat ng anghel, illa Iblis, except si Iblis, aba, ayaw niya, wastakbara, at siya ay nagmataas. Andon na, yung pagmataas. Anong sinabi ni Iblis? Tinanong siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mana'aka an tasjuda idh amartuk.
Ano ba ang nakapagpigil sa iyo nung ikaw ay inutusan ko sumujud kay Adam? Hindi naman para sambahin si Adam, bagkus ang pagsujud mo kay Adam, pagrespeto kay Adam. Pagrespeto, pag-welcome kay Adam. Anong sinabi niya? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Anong sabi niya pala? Ana khairun minhu. Sabi niya, ako ay mas mainam kaysa kay Adam. Doon na. Ako ay mas better kay Adam. Ibig sabihin, huwag kang mag-isip. Kahit alam mo na ikaw ay mayroong talino, na ikaw ay mayroong kayamanan, na ikaw ay malaki ang pamilya mo, na ikaw ay matatapang ang mga pamilya mo, lahat na ata ng mga magagandang katangian na sa iyo, kagwapuhan, kagandahan, pero never at wag kang magsabi, ako ay mas mainam kaysa kay ano. Kasi kapag sinabi mo yan, parehas kayo ni Iblis. Ang sinabi rin ni Iblis, ako ay mas mainam kaysa kay Adam. Nakuha niyo yung point dito? Zadik, Ustad. Opo, Ustad. ano ang ginawa ni Iblis? Bakit daw siya hindi sumujud kay Adam? Dahil si Iblis ay ginawa siya sa apoy, tapos ito si Adam ginawa lang daw sa yung samad sa lupa. Okay, ginawa lang sa lupa. Ginawa lang yan sa lupa. Ako, Ayun. ginawa ako saan? Sa apoy. Wala namang nagsabi sa kanya na kapag ikaw ay ginawa sa apoy, mas mainam ka na kaysa sa ginawa sa lupa. Tulad din yan, mas mainam ako kaysa kay ano, kasi yung mga itim na yan, maitim. Ako puti. Anong pinagkaiba? Sino bang nagsabi sa iyo na ang mga mapuputi mas mainam kaysa sa mga maiitim? May nagsabi ba sa atin? Wala, Ustad. May nakita ka bang book? Kung titingnan mo nga, mas marami pang na-achieve ang mga maiitim kaysa sa mga mapuputi. Correct. Kung titingnan mo, kung mga sa larangan ng mga laro, mas magagaling mga maiitim. Pero iwan ko yung mga mapuputi. Bakit ganon? Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So nandun na. Ana khairum minhu. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Subhanallah. So yun ang unang kasalanan na nangyari dito sa mundo. Okay. Anong pagkatapos nun? Meron pa silang pinagkaiba dalawa. Dahil sa pagtakabur, dahil sa kibir ni Iblis, hindi siya humingi ng patawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi niya? Anzirni ila yawmi yub'asun. O Allah, sabi niya, huwag mo muna akong patayin. Paabutin mo pa ako hanggang sa mag day of judgment, hanggang sa magunaw ang mundo. Ano yung purpose niya? La'aq'udannahum ajma'in. Katotohanan sabi niya, ako ay tawag dito? Ililigaw ko sila. Ano ililigaw? Parang i-convince ko sila gumawa ng gawaing. Ibig sabihin, gusto niya na meron siyang makasama sa impyerno. Tingnan niyo yan. Yan ang Bakit siya kumpanya. pinayagan, Ustad? Bakit siya pinayagan ni Allah na mabuhay? Okay, bakit siya pinayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pero may sinabi ang Allah. Anong sinabi niya? Illa min ibadina al-mukhlisin. Sige, makukuha mo yan, matetempt mo yan lahat. Magtetempt mo yan lahat, tawag dito, mawaswas mo yan lahat. Ano pa ang ibang term doon? Convince? Ma-convince mo yan lahat, except ang mga alipin ko na nandoon sa kanilang ikhlas.
Except yung mga alipin ko na purely alipin ko. Ngayon ang tanong, bakit siya pinayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang tandaan ninyo, ang sinabi ng Allah, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ang Allah na siya ang lumikha ng kamatayan at pagkabuhay upang magiging test, magiging pagsubok. Titingnan kung sino ba ang sa atin ang gagawa ng kabutihan. Yan ano? So, ibig sabihin, kaya siya pinayagan upang maging test sa atin. Para ma-prove, totoo ba yung paniniwala natin? Ngayon, alam mo mayroon kang kalaban, sinabi ng Allah sa iyo, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Katotohanan si syaitan, purely nakaaway nyo. Diniklara na ng Allah na si syaitan ay kaaway natin. Pag sinunod mong Allah, sinuway mo si syaitan. Kapag sinuway mo ang Allah, sino ang nasunod mo? Sino? Si syaitan. Dalawang utos lang yan. Kasi ang lahat ng gusto ni syaitan ay yung ang pagsuway sa Allah. Yun ang gusto niya, sumuway ka kay Allah. Tuwang-tuwa si syaitan sa iyo. Tuwang-tuwa. Pabayaan mo yung mga anak mo, gumawa ng gusto nila, yung freedom na yun. Wala ka man lang ginawa kung paano sila magiging tunay na alipin ng Allah, matutuwa si syaitan sa iyo. Tulog kain ka lang dito sa ibabaw ng mundo, matutuwa si syaitan sa iyo. Ibig sabihin, wala ka man lang ginawa na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang saya-saya ni syaitan. So yun ang ang sagot kung bakit pinayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa wisdom ang wisdom niya upang matest tayo dito sa ibabaw ng mundo. Ngayon, tatanungin mo naman, bakit pang Allah naman? Oops, may limitasyon ng katanungan. Anong sinabi ng Allah? La tas'alu amma yuf'al wa hum yus'alun. Hindi lahat hindi pwedeng tanungin ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit niya ginawa? Pero tayo ang dapat tinatanong. Ano bang ginawa mo? Pagdating natin sa kabilang buhay, tatanungin tayo. Sa edad mo, anong ginawa mo sa edad mo? Simula pagkabata hanggang namatay ka. Ano pa yung katanungan? Sa pag-aaral mo, nag-aaral ka ba ng Islamic? And then, sa kayamanan mo, saan mo kinuha ang kayamanan mo at saan mo in-spend? Saan mo ginamit? And doon na, pag-aaral, edad, kayamanan, meron pa yung isa. Panahon mo, Ustad, paano mo Kalusugan. ginamit? Sa Kalusugan. kalusugan. Kalimutan ko yung isa. Okay. So yun na. Ano ang unang kasalanan na nangyari sa history ng mundo? Ng universe? Pagmamatas. Arrogante, pagiging arrogante. Ustad. Pagiging arrogante. Isa sa mga dahilan bakit tumitigil mag-aral ang isang talibul ilm, ang isang mag-aaral, kasi ang tingin niya sa sarili niya, enough. Meron na akong kaalaman. Oh, I will stop. Titigil na ako. Kasi meron na akong kaalaman. Ba't pa ako mag-aaral eh? Mga nagpapakahirap dyan magsulat, magbasa eh. Ang sarap-sarap ng buhay. Pumunta doon sa tabi ng dagat. Makipag-basketball, socialize. Ay, day lang yung pahinga ko. Bakit pa ako mag-aaral? Sub-sub na ako sa trabaho. Simula Sunday hanggang Thursday. Trabaho ng trabaho. Ngayon, it's time. Ano na yan? It's time. Na. Pero ang dami kong nabasa sa Facebook, Ustad, na nagipagdebatihan sila sa kapwa nila Muslim. Okay. Pabayaan mo yan sila sa buhay nila. Hindi ka naman maging mayaman.
sa mga ginagawa nila. Alam Huwag na kang po. maapektuhan doon. Isipin mo, kung ano man nangyari sa kanila, wala yun sa iyo. Idua mo na lang, Ya Allah, bigyan mo hidayah ang mga taong nagdi-discuss na yan. Bakit hindi kaya sila mag-aral? Bakit hindi sila magtanong sa mga maalam sa pinag-discussan nila na yan para matapos ng discussion? Nakuha mo yun? Discuss ng discuss. Parehas naman sila walang alam. Lahi-lahi. Kaya nga, Correct, Ustaz. Marami ding nag-acting na may alam na wala naman palang alam. Andiyan sa Facebook lahat ng maalam. Punta ka sa Facebook. kaya nga, kala mo, kunting kaalaman lang. Okay. Kaya kayo, matetest talaga yung, ano tawag dito, sabar nyo, matetest talaga yung determination nyo na matuto. Kasi hindi natin alam. Ngayon, feel na feel mo yung pag-aaral. Feel na feel mo. Pero merong time na nafe-feel ka parang gusto mo nang tumigil. Andun ang waswas ni Shaitan. Andun yung panghihina ng katawan. Ibig sabihin parang ang bigat-bigat ng katawan ko ngayon. Maraming mga maraming mga dahilan na pwede maging dahilan upang tumigil ka sa pag-aaral. Kaya nga ang sabi nila is, ito general rule, general principle to. Kapag gusto mo ang isang bagay, maraming paraan. Pag ayaw mo ang isang bagay, ano ang marami sa'yo? May dahilan. Maraming dahilan. Hindi maraming dahilan. Di pala. Natamaan sa isa, sabi mo, may point ka ha. Sige, hanap naman ng iba, reason. Natamaan na naman doon, oops, meron na naman siyang ibang reason. Ganon ang taong ayaw. Puro reason. Pero kung taong gustong-gusto niya, ang dami niyang paraan. Gawa ng gawa. Ano kaya? Ano kayang paraan ko dito? Ayaw ko namang tumigil. Ganon yun. Okay, sabi dito. Fatatawuluka ala muallimik kibriyaun. Ang kapag tingin mo na ikaw ay mas mataas kaysa sa guro mo, kibir yan. Pag mataas yan. Kapag ang tingin mo na ikaw ay mas mataas kaysa sa guro mo, hindi lang dito sa Islamic schools, pati sa mga school, sa mga Western school. Huwag maging mataas ang tingin sa sarili, mas mataas ka pa kaysa sa teacher mo. Oh, page 4, page 3. Sa number 5. Okay, wastikna fuka amman yufiduk mimman huwa duna kibriyaun. Bano? Ang tawag dito, parang ang pagkawalang galang sa taong nakakapagbigay sa iyo ng benefit. Kasi di ba ang teacher nagbibigay ng benefit sa iyo? Ano yung benefit doon? Yung kaalaman nila na isasalin nila sa inyo. And then ang pagkawalan ng respeto sa kanila, yan ay isa sa mga klase ng kibir. Isa sa mga pagmataas. Kawalan ng respeto sa magulang. Oo, inanak ka na, tapos na. Ibig sabihin, wala na ba silang benefit sa'yo? Meron pa rin. Sila pa rin ang naging dahilan kaya ka nandito sa mundo, yung mga magulang, sila pa rin, yung mga magulang natin. Kaya nandito ka sa mundo, and then dahil din sa kanila, makakapasok ka ng iyong paraiso. Di ba mayroong hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Ridal Rabb fi ridal walidain. Ang kaluguran ng Allah andyan sa mga magulang. Ibig sabihin, pag nalugod sa iyong magulang, malulugod din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Wasuktu Rabb fi sukti walidain. At yung galit at inis ng Allah nasaan? Nasa mga magulang. Ibig sabihin, pag nainis at nagalit sa iyo ang mga magulang mo, maiinis at magagalit din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Malaking benefit
nakasalalay pala yung paraiso natin sa maging mabuti sa mga magulang. So kung andoon ang benefit, ibig sabihin kailangan andoon ang pagrespeto. Andoon yung pag-iingat sa kanila. And then, ano yung dito? Pakiulit nga, Sadik. Okay po, Ustad. So, bali po, Ustad, yung nasa kamay ng ating magulang ang ating paraiso. So, dapat irespeto natin ang ating mga magulang. Okay. So, ang main point lang dito is yung magbigay ng respeto sa mga taong nagbibigay sa atin ng benefit. Yung meron dito? Meron tayong nakukuha sa kanilang kabutihan. Magulang, kahit yung mga kapitbahay natin, may mga nakukuha din tayo sa kanila kahit hindi pera. Kasi ang benefit is, hindi lang pera. Ang kapitbahay, kahit hindi ka binibigyan ng ano-ano man, pero kung may nangyari sa'yo, ang unang-una nasasaklolo sa'yo ay ang mga kapitbahay mo. Tama o mali? Tama. Tama po, Ustad. Ang mga relatives mo, ganun din. Kung mayroon kang emergency o ano man, ang una't una na magiging kakampi mo, karamay mo, ay ang mga ang mga relatives mo. Kaya nararapat lang na pagrespetuhin sila. Ingatan sila. Ingatan yung mga feelings na wag silang lumayo sa iyo. Lagi mong tandaan, gawin mong mga bagay na hindi ka nila lalayuan. Except na lang kung ang bagay na yan ay mga haram, bakit mo naman gawin? Kapag haram things na, stick ka na dyan. Kailangan strict. Kailangan sundin mo. Haram is haram. Sabihin mo lang, mga relatives, mga kapatid, yan ay haram, hindi ko pwedeng gawin yan. Kung ayaw nyo nang tanggapin yung advice ko, alhamdulillah, pero yung pagka-relatives natin, pagka-family natin, still, ganun pa rin. Pero ayaw ko lang gawin yan kasi nga, pinagbabawal ng Allah. Ganun yun. For example, Ustad, pag yung nanay mo, for example, ikaw Muslim, tapos yung nanay mo hindi, tapos pag nawala siya dito, pwede mo ba siya ipagduwa? Bawal po. Bawal. Bawal. Bawal mo idua. Pag ang magulang natin, la samahullah, nawa hindi kadar ng Allah, ay nawala siya sa mundo, tapos siya ay hindi non-Muslim, bawal natin siyang ipagdua. Pwede magtanong, bakit po? Bakit? Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lil mu'minin ay yastaghfiru lil musyrikin. Bawal sa mga Muslim, sa mga mu'min, sinabi ng Allah, na ay yastaghfiru, na maghingi ng kapatawaran sa mga musyrik, sa mga non-Muslims. Walau kanu abaahum. Ang una pang binanggit, magulang. Kahit mga magulang pa nila ito. Napaka-clear ng verse, di ba? Pero Ustad, yung paghingi ng hidayah para sa kanila, yun po ang pwede. Ustad, ano po? Yung bigyan po sila ng hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Yung baguhin po yung puso nila ng ano. Ang sinasabi niya doon is yung mga, yung mga buhay pa, ay patay na. Pero yung mga buhay pa, of course, hindi na, Ustad. bigyan mo ng hidayah ang magulang ko. Wala Allah, na, opo. bigyan nyo siya ng Islam. Pwede yun. Ang sinasabi natin, pagpatay na, hindi mo siya pwedeng hingan ng kapatawaran. Kasi yun mismo ang binanggit ng Allah. Nakuha niyo yan? Sino Opo, nagtanong nakuha. yan? Si Latifa po. Nakuha mo yung Latifa? So, bawal mo din siyang sabihan ng inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bawal din po yun. Inna lillahi. Bakit na bawal? Pwede. Alam mo Pwede. kasing meaning ng inna? Oh. Sa inna lillah. Kami ay galing sa Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kami ay pagmamay-ari ng Allah.
wa inna ilayhi raji'un. At sa kanya rin kami babalik. Pwede mong sabihin yan pag namatay ang isang tao. Kahit hindi Yes. siya Muslim? Okay. Kami galing. Kasi hindi naman yung dua. Ang sinasabi mo lang doon is, balang araw, kung siya ay nauna na umuwi sa Allah subhanahu wa ta'ala, balang araw, ikaw ay uuwi din. Parang reminder sa atin. Reminders. Inna lillah. Para- Tayo ay, Para pag-alaala lang sa kamatayan na darating din yes, sa atin. parang ganun. Pero yung sasabihin mo, rest in peace, sigurado ka ba na peace yun? So, Yun ang Yung bawal. condolence, Ustad, no? Bawal na condolence. Mga ganun, Pwede ang Ustad. condolence. Ang condolence Ah. kasi sa taong namatayan. Opo. Ibig sabihin, nakikiramay ka. Kung nasaktan sila sa pagkawala ng mahal nila sa buhay, nasaktan ka rin. Parang you feel what they feel. Nagets nyo? Kaya ang mag-condolence ka sa mga non-Muslims, pwede. Nakikiramay ka. Nakita niyo yung point? Okay po, Ustad. Jazakallah khair. Yung bawal doon, yung rest in peace. Bawal yun. Nakuha na yung mga bawal? Ay, Ustad, Oo. yung pwede po magtanong uli. Yung pong paglalamay at saka paglilibing, pwede po. Paglalamay at paglilibing. Yung makikilamay, di ba po ang Christian may naglalamay Wala. sila? Bawal po. Pumunta ka lang sa oras kung kailan siya namatay. And then, Pwede pong maglimos. Pwede pong magbigay ng, siyempre po yung nangangailangan sila ng financial, halimbawa, nagbibigay, pwede po. kung meron naman silang sapat na pera, huwag ka nang magbigay. Pero kung talagang yung tulong mo na yun, need talaga nila, doon magbigay ka. Kung Okay po, Ustad, sa kung hindi kalangkir. naman kailangan, ibig sabihin, mayayaman naman sila, huwag ka nang magbigay. Pero kung talagang need nila yung tulong mo, tumulong ka. Kung kailangan. Mm. Okay po, Ustad, syukran po, sa kalangkir. Ayan. And then, sana tayo. Wa taqsiruka, meron pa, anil amal, yung bang pagkukulang, anil amal, bil ilm, sa kaalaman, ibig sabihin, alam mo, pero hindi mo ginagawa. Ito ay isa sa mga klase ng kibir din. Alam mo, pero hindi mo ginagawa. Alam mong haram, pero still ginagawa mo pa rin. Isa ito sa mga klase rin ng kibir. And then, ang lahat ng ito, unwanu hurman. Ang pagiging mayabang, mapagmataas, inggitero-inggitera, ito ay unwanul hurman. Magiging dahilan, mawala ang barakah, ang blessing diyan sa ang blessing diyan sa iyo. Maging dahilan, mawawalan ka ng blessing. Ramdam mo marami kang pera pero feel mo parang pa rin, parang napaka higpit pa rin ng mundo. Parang wala kang peace of mind, which is mayaman ka naman. Wala diyan sa iyo yung totoong kaligayahan. Kasi ang totoong kaligayahan yun ay ang blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang pera, masaya ka. May pera ka, masaya ka. Saan-saan ka man napadpad sa lupalop ng mundo, masaya ka. Kasi alam mo, ikaw ay nasa tamang landas at ikaw ay andyan sa iyo ang paniniwala at totoong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ay blessing. Ngayon, isa sa mga nakakawala ng blessing, barakah, ay ang pagiging mataas, pagiging mayabang. Okay, tapusin lang natin ang number 6. Ang number 6, al-kana'atu. Al-kana'atu, contentment. Kontento ka. Kung ano meron ka, kontento ka. Kung pinayaman ka ng Allah, siyempre naman, wala yan nata nagsabi na hindi pa ako kontento, Ustad, kasi mayaman na ako. Pag sa pera, pinag-usapan. Pero minsan, mga mayayaman, walang anak.
So, kailangan makontento ka. Kahit mayaman ka na walang anak, makontento ka. Maraming anak naman, problema, kulang sa kayamanan. Kontento ka. Pero kahit naman andun sa iyong kontento, gawin mo pa rin yung paraan para magiging stable. Para makuha mo ang sinasabi na kung ano man ang gusto mo. As long as halal. And then, was zahadatu. Ano yung zahada? Yung zahada, o ano tawag dito, yung hindi ka, walang halaga sa iyong mundo. Anong walang halaga sa iyong mundo? Ibig sabihin, kung mayaman ka, alhamdulillah. Kung hindi, alhamdulillah. Yun ang zahada. Ano tawag dito? Parang, mas pinapalagahan mo ang ibada mo kaysa yung mga bagay-bagay sa mundo. Hindi ka makamundo. Tawag doon? Hindi ka makamundo. Okay. So doon na tayo, at tahalli bil kanaati waz zahada. Kailangan daw magdamit ka o suot-suotin mo. Ano yung sabihin doon? Gamitin mo. Ang meaning doon, kailangan in every day, every time, andyan sa'yo yung kontento. Waz zahada at walang halaga sa iyo ang mundo. Ngayon, kung walang halaga sa iyong mundo, nagtatrabaho ka upang masustentuhan ang daily needs mo. Kasi yun ang importante. Ang importante sa atin ay yung meron tayong pang daily living natin. Masustentuhan natin ang family natin. Pero, tingnan nyo, pero hindi masama ang mangarap na maging mayaman ka. As long as halal. Baka sabihin nyo, bawal pala maging mayaman. Hindi. Kasi si Abu Bakar as-Siddiq, mayaman siya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mayaman siya. Uthman bin Affan, mayaman siya. Mga mayayaman. Si Abdurrahman bin Auf, mayaman siya. Sulaiman alayhi salam, mayaman siya. Pero, anong ginawa nila sa kayamanan nila? Lagi silang namamahagi sa mga taong nangangailangan. Ngayon, ang zahada is parang walang halaga sa'yo ang mundo. Yun ang zahada. Pero meron pa dito sinabi. Wa hakikatu zuhudi, ang reality ng zuhud. Anong reality niya? Ito ng meaning. Az-zuhdu bil haram. Ang paglayo sa mga pinagbabawal. Yun daw ang zuhud. Literally, ang zahada ng sinabi ko, walang halaga sa iyo ang mundo. Yun ang literally. Hindi ka makamundo. Ano tawag dito ba? Sino ba pwede mag-explain? Hindi ka materialistic po. Materialistic po. Yes, hindi ka materialistic. Nakikipagkaibigan ka lang sa taong yan dahil politician. Senator, congressman, mayor, okay, kaibiganin ko yan. Mag-ingat ka sa akin. Tapos, may nakita kang, naka-Ferrari. Oops, targetin na naman niya yan. Kailan ko kaya malapitan yan. Yaman eh. So, hindi ganun. Hindi siya materialistic. Ang hinahanap niyang asawa, gusto niya, mayaman din. Oh, anong tawag Gold digger. na ganun? Gold digger daw. Okay. Ibig sabihin, ganun. Materialistic. Hindi ka materialistic. Pero ang sabi dito, ang reality, ito ng reality. Kanina literally, ngayon reality na naman. Az-zuhdu bil haram, yung paglayo sa mga pinagbabawal. Haram. Okay, magkontento ka dyan, and then, dahil sa kontento mo na yon, nalalayuan mo yung mga haram. Bakit? Alam mo, kung madaliin mo ang pagiging mayaman mo, madaliin mo pagiging mayaman mo, kailangan mo gumawa muna ng haram. So sabi mo, wag na, kung gagawa din naman ako. Halimbawa, ang pagbebenta ng shabu, hindi yung shabu-shabu. Kasi yung shabu-shabu, kinakain yan na. Di ba, kumakain ba kayo ng shabu-shabu? Sinong dito hindi Opo. nakapag-try ng shabu-shabu? Hindi pa ako.
Basta yun na yun. Ang shabu Ayun, ay, ang bawal na po ni Duterte. ano? Pinagbabawal na? Si Duterte. Merong shabu-shabu na nakakain. Meron yan, yung may sabaw-sabaw, yun sa may Twin Yes. Towers, dyan sa Yung mga yung sipon-sipon. 35 dirhams. Oo, yung 35 dirhams. Pinagbawal na. Sadira nagulat ako. po. Sadira po, Ustad. Okay, ang pinagbabawal yung nagiging addict ka, tawag doon shabu, isa lang. Shabu lang. Pero yung shabu-shabu, makain yun. Masarap Sabaw-sabaw, yun, kasi Ustad. Masarap yun. Ustad, eh. Chinese Sabaw-sabaw. food yun eh. Chinese food daw. Oh. Basta, wag kayong magkamali ha. Mamaya sabihin nyo, naghalal na naman ako ng shabu. Patay kayo sa akin. Rolla. Okay. Nakuha Viral niyan. Sabi si mo, Ustad. dahil gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng Lamborghini. Taas ng pangarap. Ferrari, Lamborghini daw. Ferrari, basta magagarang ng sasakyan. Ngayon, Rolls-Royce. yes, hindi ko yan makakamit. Ngayon ang gagawin ko is magbenta na lang ako ng shabu. So doon na nag-start yung haram. Dahil sa pag-iisip mo, pero as long as hindi mo pa na-implement, hindi pa yun isusulat sa iyo. As long as hindi mo pa ginawa. Kung hanggang isip lang, and then, pag ang nasa isip mo yun, mayroon kang naisip na masama, and then, hindi mo to ginawa, dahil sa takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon ka pa ng one reward. Subhanallah. Natin mo, mag-isip ka ng masama, pero hindi mo ginawa dahil kay Allah, dahil takot mo kay Allah, meron ka pa isang reward. Okay. So yun na. Next is, wal-ibtiadu anhimahu. At paglayo sa boundaries. Ang hima is boundary. Ang boundary ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yun na ang mga pinagbabawal niya. Pagkaparehas lang azudu bil haram, al-ibtiad, at paglayo sa mga boundary. Boundary is paglayo sa mga haram. Kasi ganito yan. Pag nakalapit ka na kasi sa mga haram, parang nagkakaroon na ng magnet na hihilain ka na papunta sa boundary. Kaya ano yung order sa'yo? Lumayo. Kaya ang sabi is, wala takrabu zina, huwag kang lumapit sa zina. Kasi kapag nakalapit ka na, mga nasa 99% o 95% is magagawa mo na. Mangyayari at mangyayari na. So ilang percent na lang na hindi mangyari. Kaya paglapit pa lang, wag na. Kasi kung lumapit ka, mas tumataas ang tsansang matetempt. Tumataas ang tsansa. Ngayon, ang tao, halimbawa, nagbago siya. Ay, ayoko na talaga mag-inom alak na yan. Ang una niyang gagawin, lumayo. Lumayo siya sa mga bentahan ng alak. Kasi kung pumunta siya doon, lumapit, malaki ang tsansa na matetempt siya. Yung mga taong nagbago na sa paninigarilyo, kailangan niyang lumayo sa mga taong naninigarilyo. Kasi kapag nakalapit siya sa taong naninigarilyo at naamoy niya yung amoy sigarilyo, anong mayayari sa kanya? Matempo siya. Malaki ang chance na matempt. Lalong-lalo na yung bago pa lang siyang nagtumigil. Nakuha niyo yung point dito? Pero yung mga matagal nang tumigil, kahit amoy yan, ayaw na nila. Talagang nagtatakip na sila ng ilong nila para hindi mamoy. Although wala na yun sa kanila. Pero yung ano talaga dyan is yung mga bago lang inalis ang paninigarilyo. Kailangan nilang lumayo sa sigarilyo at sa taong naninigarilyo. Ang mga nagiinom ng alak, nagbago na, hindi na ayaw nang uminom ng alak, kailangan nilang lumayo sa alak at sa mga tao umiinom ng alak. Ganun lang yun. Okay, bil kaffi an mushtabahat. At lumayo din sa mga bagay na hindi siya sure. Haram kaya to o hindi haram? Yun ang mushtabahat. Haram kaya to o hindi haram? Pag nagdadalawa ka na ng isip mo, lumayo ka na. Kung hindi mo alam, haram yan at hindi haram, lumayo ka na. Huwag mo nang gawin. Okay, so yun ang bilkuf anil mushtabahat
wa anit tatallu' ila ma fi aydin nas. At lumayo, anong lumayo? At lumayo sa mga ano tawag dito, sa mga pagtingin, sa pagtingin kung ano meron ng tao. Lumayo ka. Ibig sabihin, nag-iimbestiga ka. Ano kayang meron siya? Mayaman ba to o mahirap? Nag-uusisera, Ustad. Usisera tawag. Usisero. Kasi nga, kapag gano'n ang mindset ng isang tao, mayaman kaya o hindi? Gano'n ang ano niya? And then, kapag mayroon siyang kayamanan, sige, puntahan ko, maghingi ako sa kanya. Tawag Para doon, pong nag-i-spy. nag-i-spy, pero ang ini-spy mo lang sa kanya, yung mga material na bagay na meron siya. Kasi nga, ang zuhdu, yung hindi ka materialistic. Yun ang zuhud. Hindi materialistic. Ang tawag doon, zuhud. Hindi siya materialistic. Tawag doon, zuhud. Ngayon, dahil hindi ka ganon, hindi ka rin tumitingin sa kayamanan ng tao. Ibig sabihin, kinaibigan mo siya, naging close kayong dalawa, dahil kapatid mo siya sa Islam. Dahil Muslim siya, Muslim ka, dahil kapitbahay mo siya, dahil relatives mo siya, pero never dahil sa kayamanan niya. Yung tawag doon is zuhud. Nakuha niyong point dito? Nakuha, hindi? Ustad. Okay, so yun na. And then ang last. Dahil dyan sabi niya, falyakun mu'tadilan. Kailangan daw nasa gitna ka lang. Kaya ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano tawag dito? Khairul umuri awsatuha. Ang pinakamainam sa lahat ng bagay yung nasa gitna lagi. Bibili ka ng cellphone, yung nasa gitna lagi. Huwag yung pinakamataas na presyo. Huwag din ang pinakamababa. Yung sa gitna lang. Bayna-bayna. Pero kung mayaman ka naman, wala namang problema doon yung bibilin mo. At sinabi ko is ganito. Ang better. Mas mainam. Ibig sabihin kung bumili ka ng pinakamahal na cellphone, pwede. Permissible. Walang problema. Pero ano ang better para sa'yo? Pinakamainam? Gitna, Ustad. Yung Moderate. gitna, moderate. Huwag kayong mag-ingat kayo sa baka mamaya mag-iba yung meaning. Pagkatapos ng klase, naiiba yung salita ko, lagot kayo sa akin. And then, bumili ka ng cellphone, pinili mo yung pinakamura lang. Pwede o hindi pwede? Pwede. 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 Pero anong pinaka-mainam para sa'yo? Gitna. Yung nasa Moderate. Wala gitna. Kung kaya naman, Ustad, di sa gitna. Yun ang nasabi ko, sa gitna. Always sa gitna. Middle lang, ma. Middle. Bihaythu yasunu nafsuhu, para magiging, tawag dito? Yasunu nafsuhu, magiging, enough para sa sarili niya. Para maging enough sa sarili niya. Maipagmalaki niya ang sarili niya. Ipagmalaki mong sarili mo. At maipagmalaki ka ng mga taong nakadepende sa iyo. Di ba? Kapag malaki ka ng sarili, may pagmalaki mong sarili mo, what I mean is, parang proud ka, mashallah, alhamdulillah. Kausapin mong sarili mo. Hindi ka namang balyo, ha? Ang nagkikipag-usap sa sarili, hindi balyo. Mashallah. Yaka sarili. Yaka sarili. Medyo May lang. sarili. Koloko lang. Mashallah. Ang mahalaga sa iyo, sarili ko, yung makontento ka. Yung sa gitna-gitna lang. Huwag na tayo pumunta doon sa mga. And then, waman niya ulo. At yung mga taong nakadepende sa kanya, parang proud na proud. Mashallah, itong si ama ba? Si tatay? Kahit mahirap lang kami, pero never yan. Hindi yan gagawa ng masama. Para lang magkapera. Hindi yan gagawa ng, di ba, nandoon yung talagang
ino-honor ka ng mga nakadepende sa iyo. And then, wala yaridu mawatin az-zilli wal hun. At hindi niya ilalagay ang sarili niya sa dishonor and disgrace. Ano ibig sabihin? Hindi mo ipoposition ang sarili mo na maging dahilan, i-disgrace ka ng tao at i-dishonor ka ng tao. Huwag mong ilagay ang sarili mo doon. Ako ang point dito? Kahihiyan, Ustad, ano? Kahihiyan ba? Huwag mong ilagay ang sarili mo sa kahihiyan. Huwag. Tulad ng sumikat. Kasi sabi mo, sumikat siya. Bakit? Milyon-milyon ang kinuha noon sa gobyerno. So inilagay mo ang sarili mo saan? Sa kahihiyan. So huwag mong ilagay ang sarili mo sa kahihiyan. Awan nyo to? Opo. Okay, so hanggang dito lang tayo. Jazakumullahu khairan. Yes, walang quiz. Meron. Meron o wala? Meron daw. Ikaw pa ba, Meron. Ustad? Hindi ko nakita. Meron daw. Kala niyo ligtas kayo. Okay lang, Ligtas na kasi magpapahilis naman sa